morning! Ito po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ako po si Congressman Erin Tanyada na pansamantalang hahalili kay Kuya Daniel. Ngayong umaga ay makakasama ko dito sa programa ang ating kasambahay mula sa IAB o ito ang balita na si Attorney Reggie Tonggol live mula sa Hong Kong para sa balik tanawan ang kanyang mga nasaksihan doon at bigyan tayo ng mga update sa mga kasalukuyan nangyayari sa tinaguriang Umbrella Revolution. Attorney Reg, magandang umaga dyan sa inyo sa Hong Kong. Magandang umaga, Kong Erin, no? At tama ka, nandito pa rin tayo sa Hong Kong at ngayon ay nasa Mongkok area tayo. At ang nakikita natin dito sa paligid, ito yung panulukan ng Nathan Road, corner Argyle Street, na kung saan dito nakaset up yung mga yung mga pro-democracy protesters. Dito ay 8 araw na halos yung kanilang ginugugol na nagsistay sila dito. At syempre kung ang kanilang panawagan pa rin ay yung mag-continue yung magkaroon sila ng universal right to suffrage para makapamili ng kanilang sariling leader sa 2017 elections nang hindi sila kinokontrol ng China. Kasi nung August nitong taon na to naglabas ang China ng desisyon na yung nakalagay sa kanilang basic law na universal right to suffrage ay hindi muna ipapatupad. Ang papatupad nila ay hahayaan nila makaboto ang bawat citizen at residente ng Hong Kong. Ngunit hindi sila malayang makakapili ng kanilang mga tatakbo para sa chief executive. Kailangan itong i-vet muna ng Beijing. So kung kani-kanina nga nag-report tayo sa GMK at nakita natin na konting may commotion. At yung kaninang mama na yon na hinuli ng anti-riot police ay dinala na sa stretcher at inambulansya na at dinala na sa ospital dahil medyo napalo rin siya ng batuta ng mga pulis dito sa Mongkok area. At ngayon medyo payapa na yung atmosphere dito. Tahimik na yung mga tao. Every now and then may nagsasalita lang sa loudspeaker trying to keep the spirits of the protesters here high. At sinasabi nila na kung meron silang kailangan or anything, pumunta lamang sila dun sa gitna at humingi ng pagkain, ng kape or whatever. So kung ang taning talaga na tinitingnan ng mga protesters mula dun sa sinabi ni Chief Executive Leung ay ngayong araw na lamang itong protesta na to. Ngunit hindi malinaw kung paano i-ensure ng gobyerno ng Hong Kong na yung mga major thoroughfares ay magiging free from sa ginagawang pagpoprotesta ng mga protesters nga. At yung mga government workers naman ay ina-encourage na pumasok na ngayon at yung mga protesters naman daw ay hindi nila pipigilan na makapasok dun sa mga executive or government building yung mga government employees. Habang yung eskwela naman bukas na rin ngayon yung eskwela. So sinabi lamang ng Hong Kong Police na maghanda na lamang yung mga maghahatid ng kanilang mga anak sa eskwelahan sa matinding trapiko. Dahil nga yung major thoroughfare ng Harcourt Road, tapos dito sa Nathan Road at saka Argyle Street ay sarado pa rin sa trapiko. So kung yan muna ang sitwasyon dito sa Hong Kong. Hey, Attorney Reg, nakasentro lang ba sa isang lugar itong demonstrasyon ng mga estudyante? Dahil alam natin nagsimula yan dyan sa Central. Pero as the days went on, mukhang nagkaroon ng iba't ibang mga lugar kung saan nagkaroon ng mga pocket demonstration. So, ilan na ba ngayon ang area kung saan meron pong mga estudyante? Tama ka dyan, Kong, no? Ang pinaka-main hub talaga ng protest ay doon sa Central, sa Admiralty area, kung saan nandoon yung central government offices, nandoon din yung opisina ni Chief Executive Leung. At syempre dahil gusto nga nilang makausap yun at gusto nilang ma-press si Chief Executive Leung, doon talaga nakasentro yung dami ng tao. Pagkatapos nun, Kong, meron din dito sa Mongkok, which is itong intersection nga ng Argyle Street at Nathan Road. At medyo humahaba siya hanggang dun sa mga karatig na mga streets, no?
dito kung ang parang sinabi sa atin nung representative ng Legislative Council nila na si Albert Chan nung nakapanayam natin. Kaya importante din daw itong protesta dito sa Mongkok. Dahil ang Mongkok daw ay isang highly dense district na kung saan dito daw pinupuntahan ng maraming mga turista rin. At kaya naman sabi nila, ito daw yung heart talaga ng Hong Kong dahil andito gumagalaw lahat ng businesses at saka ng mga residente. So kung aside from that, meron din na protestang nangyayari, although hindi kasing laki nandito sa Mongkok at saka sa Admiralty or Central area, doon naman sa Causeway Bay. Alam naman natin na ang Causeway Bay ay isa ring shopping district dito sa Hong Kong. Pero yung mga katao doon, no, nung pinuntahan natin kung siguro kulang-kulang 100 na lamang ang nagsistay doon. Pero yung mga iba pa, no, kung yung sa Tsimsatsu tsaka doon sa mga ibang areas, medyo humupa na nawala na rin yung mga demonstrators doon. Dahil sabi na rin ng mga organizers, no, it's better to consolidate their forces in certain areas para ma-prevent yung pagdidisperse ng kapulisan. Dahil kapag numinipis yung crowd, doon nagkakaroon ng chance yung mga anti-occupy na mga Hong Kongers na sigawan, batuhin, iharas para umalis yung mga nagproprotesta na pro-democracy na mga Hong Kongers. At yun din ang magiging mitsa para tanggalin sila ng kapulisan doon sa mga areas na yun. So ang instruction na lang sa kanila or at least ang tactic ng mga organizers ay isentro ang protesta doon sa malalaking area sa Mongkok at saka sa Admiralty. Nung una hindi sila magkasundo kung bibitawan na ba itong Mongkok area. Pero dahil sa nangyaring violence nung Biyernes dito, yung nagka-enkwentro yung anti-occupy na mga Hong Kongers at saka yung mga pro-democracy protesters, parang naging, lalong after that, lalong dumami yung mga tao nagsistay dito sa Mongkok area. At kaya ayaw na rin nilang bitawan ngayon yung Mongkok area. At ito na ngayon yung isa sa mga binabantayan aside from dun sa Central or Admiralty area. Yes, Attorney Reg, give us bigyan mo kami ng profile ng mga nag-demonstrate dyan sa Hong Kong. No? Alam natin, pinangungunahan ito ng mga kabataan estudyante. Pero maliban sa kabataan estudyante, meron bang mga middle forces, middle class na sumusuporta? Meron bang mga manggagawa na sumusuporta? O basically, ito lang ay call ng mga estudyante at sila talagang may hawak dito sa rally? Kung nag-umpisa itong protesta na ito, no, sa pangunguna ng mga estudyante nga, kasi nagkaroon ng konting walkout nung pagkatapos ng desisyon ng Beijing na hindi na nga payagang makapamili ng sariling mga leader for the chief executive, no, dito sa election sa 2017 ang mga Hong Kongers, nag-walk out yung mga estudyante at yun yung parang naging mitya na yung mga estudyante mismo yung nakasentro na mag-organisa nitong protesta na ito. So kung makikita natin kung yung dami ng tao dito, no, tsaka yung klase ng tao, usually students ranging from 14 onwards yung mga katao dito. Pero siguro yung pinakamarami talagang concentration ay nasa 20s, no, early 20s. Ngunit nung every now and then, no, tayo ay umiikot, dumadami na rin yung nakikisaling mga 30-something na mga Hong Kongers at meron na rin tayo nakikita ng mga senior citizen na mga Hong Kongers. Pero dito sa Mongkok area, Kong, no, ang makikita nating divide talaga is yung mga bata, yung nagsistay dito sa Mongkok area. At usually yung mga may katandaan na, yung mga senior citizen na mga Hong Kongers, sila yung mga against sa ginagawa nitong mga bata na nagproprotesta. Dahil iniisip nila kung, no, ang sentimiento nga dito ng mga anti-occupy na mga Hong Kongers, ang sentiment nila ay yung mga nagproprotesta daw, mga estudyante lang. Hindi naman sila nagtatrabaho, wala silang mga business na iisipin, wala silang kita na iisipin. Sila ay binibigyan lamang ng allowance ng kanilang mga magulang. Habang yung mga matatanda nga, no, sila yung nagpapalakad ng mga business dito, etc. At dahil sa ginagawang protestang ito, humina yung businesses nila. Kung siguro sa ilang
pag-iikot natin, no, kung dati pumapalo ng ilang libo yung kanilang kita sa isang araw, ngayon daw swerte na daw sila na maka-100 Hong Kong dollars sa isang araw. So kung yun yung yun yung profile ng ilan sa mga nandito na mga Hong Kongers. Pero kung ipunto ko lang rin na nitong mga past few days na nandito tayo, dahil nga almost more than 1 week na itong nangyayaring protesta, marami na ring mga foreigners ang nakikisali. May mga na-interview tayong Irish, meron tayong mga na-interview na galing sa Britanya at saka galing sa Amerika, sa Australia, at makikita natin na sila ay nakikisimpatiya doon sa mga protesters, kaya sila nandun na rin sa site na yun, kahit na kung isipin mo ang kanilang mga visa ay working visa lamang or parang residency permits lang yung na-issue sa kanila, willing sila to risk all those things para makisuporta at doon sa adikain ng mga pro-democracy protesters. One peculiar thing though ay wala tayo ganong nakitang Pilipino na talagang nandun sa mga protest sites at nakaupo at nagproprotesta. Iniisip namin at nakapag-interview rin kami ng mga ilang Pilipino na dumadaan doon sa area pero hindi talaga namamalagi, hindi umuupo doon. Na-interview namin ba't hindi nila ginagawa yun. May panawagan kasi daw yung konsulado ng Pilipinas dito sa Hong Kong at saka yung Department of Foreign Affairs na huwag makisali yung mga overseas Filipino workers sa ginagawang protesta dahil na rin para sa seguridad nila. So kaya nga yun yung medyo nakakagulat din dahil alam naman natin na bilang mga Pilipino tayo sanay na sanay sa gantong mga klase ng protesta. Kong? Yes, Attorney Reggie, isa sa mga masabi natin interesting questions dito, paano nagko-communicate ngayon ang mga estudyante? Dahil nababalitaan namin na sa mainland China, yung mga social networking sites ay lahat banned, Facebook, Instagram. So, dyan sa Hong Kong, paano naka-communicate ang mga estudyante para mag-mobilize sila? Lalo-lalo na ngayon na alam natin may deadline ang Hong Kong government na magkakaroon ng dispersal kung hindi sila aalis. So how do they communicate with each other to generate support? Kung dun sa mainland China, hindi bawal yung mga social networking sites. Pero dito, kung sa Hong Kong, makikita natin na kaya pa rin natin mag-post sa Facebook, kaya pa rin natin ma-access yung Twitter tsaka Instagram accounts natin. So, ibang-iba yung pamalakad sa komunikasyon dito sa Hong Kong kesa dun sa mainland China. Kaya makikita natin every time na magkakaroon ng scuffle dito sa area ng Mongkok or sa Admiralty area, kapag merong mga tumatayo para magsalita doon sa entablado sa Admiralty area, talaga nakatutok lahat sa cellphone yung mga kabataan, nagpapakuha ng picture or kumukuha ng video, at yun ay na-assume natin, katulad ng gawain natin din, na ina-upload nila sa mga social networking sites. At yung update din merong Occupy Central na website na update, doon nakukuha yung parang hour per hour na update doon sa mga nangyayaring protest sites at saka protest action na ginagawa dito sa Hong Kong. So ganun yung paraan pati yung syempre andyan na rin yung tawagan at saka yung text messaging na hindi mawawala pa rin na means of communication ng mga kabataan Kong. Alam natin ngayong Lunes is the first working day today, working day sa Hong Kong, dahil nung Biyernes was a working day right after a holiday, after the Chinese National Day. So alam natin na may epekto. Binanggit mo nga kanina, may epekto sa negosyo, may epekto sa komersyo, pero ito ba ay masabi natin nakasagabal sa protesta ng mga estudyante? Pangalawa, meron bang effort ang mga estudyante na sabihin na yung mga government workers na gustong magtrabaho, pumasok sa kanila opisina, hindi nila haharangin?
Tama kong no, yung mga businesses nga talaga medyo humina. Kahit yung stock market medyo nagkaroon na rin na epekto sa stock market yung ginagawang protesta because of the uncertainty na rin nga na nangyayari dito. Hindi alam kung paano ba masasettle itong conflict between the government and the pro-democracy protesters. So kung yun yung pinaka-main na argument naman ng mga conservative na Hong Kongers na kung saan gusto lamang nilang magpatuloy o mag-normalize yung buhay nila dito sa Hong Kong. So ang sinasabi nila na yung mga ginagawang pagpapatesta has been causing inconvenience to the general public at hindi daw iniisip ng mga estudyante yung kabutihan ng komunidad, etc. So pati dito sa Mong Kok Kong, ang sinisigaw ng mga shop owners at mga residente dito ay nakakaabala rin sila yung ginagawang pagpapatesta dito dahil nga kung sarado itong mga main thoroughfares ng Argyle Street at saka ng Nathan Road at saka yung mga karatig na mga lansangan dito sa area na ito, hindi makakadaan yung mga sasakyan, yung buses. Unang-una na hindi nakakadaan dito yung other means of transportation, hindi rin. Although bukas yung mga MTR, plus nilalayuan din itong mga areas na tukong ng mga turista na yun talaga yung isa sa mga parang mga kliyente o yung mga mamimili ng mga business and shop owners dito sa Mong Kok area at saka dun sa Causeway Bay area. So kung yun yung pinaka-concern, although yung mga protesters kung nagsalita naman yung mga leader ng protesta, kaisa na dyan si Benny Tai at saka si Alex Chow ng Federation for Hong Kong Federation of Students, at sinabi nila kung na sila ay mag-iiwan ng daan doon sa Central kung saan ginaganap yung protesta. Maglilive sila ng ilang metrong daan papasok doon sa government offices para hindi para walang sagabal na makapasok yung mga government employees sa kanilang opisina at para magpatuloy yung pagko-function ng gobyerno dito sa Hong Kong. So yun yung kanilang parang commitment naman kung dahil ang sinasabi nila na yung kanilang pinaglalaban ay hindi naman talaga laban sa Hong Kong. Ang pinaglalaban nila ay labang doon kay Chief Executive Leung at saka yung stance ng Beijing na hindi sila payagang makaboto ng malaya sa 2017. Okay. Attorney Reg, marami pa tayong dapat pag-usapan pero standby muna kayo dyan. Makakasama muli natin si Attorney Reggie Tonggol live mula sa Hong Kong sa pagbabalik ng programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Kuya Daniel Rozon. Nagbabalik po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rozon. Pansamantala po muna akong hahalili kay Kuya Daniel sa araw na ito. Para sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga television sets, ngayong umaga ay kasama ko sa programa si Attorney Reggie Tonggol live mula sa Hong Kong para bigyan tayo ng updates sa nangyayaring unrest doon. Attorney Reg, may mga Pilipino ka bang namamataan dyan na sumasali sa rally? Kahapon kasi may balita na si Congressman Walden Bello ay dumalo dyan sa Hong Kong. Kong, tama ka, no? Meron kaming nakikitang pakonti-konting mga mga Pilipino, pero itong mga Pilipino ito ay hindi talaga tumatagal doon sa rally area. Kung sasabihin natin nga parang nakikiusisa lang sila at the same time, no? Pero pag tinatanong naman natin sila kung they are very sympathetic of the yung plight ng mga protesters dito at saka yung mga adikain na pinaglalaban nila. Pero kung ang pinaka-main concern kasi ng mga Pilipino talaga dito ay syempre mapanatili yung kanilang mga trabaho at magpatuloy na sila ay makatanggap ng sweldo from their employer. So kung yung employer nila mismo kung ay hindi sympathetic sa mga protesters, ay they would rather not miss those yung kanilang trabaho o mag-absent sa kanilang trabaho para sumali sa protesta. So sila ay parang silent silent supporters lang sila kung. Tama ka rin kung doon na nung Sabado ng gabi ay tumayo sa entablado during the program
si Congressman Walden Bello at sinabi nga niya no yung sentimiento ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso yung at least dun sa kanyang party list no na sila ay nakikiisa dun sa adhikain ng mga pro-democracy protesters. Although nilinaw niya during his speech dun sa entablado na hindi siya tumatayo doon bilang representante ng Kongreso o representante ng Pilipinas. Tumatayo siya doon bilang individual na nakikisimpatiya dun sa mga protesters. Ang rason din kung bakit siya pumunta doon sa protest area at kung bakit siya lumipad dito sa Hong Kong ay dahil gusto niyang makausap sa interview yung Consul General dito sa Hong Kong na si Catalia at sinabi niya doon sa media sa interview sa kanya na bakit daw ganun yung stance ng konsulado ng Pilipinas, bakit daw hindi hayaan yung mga Pilipino na makasali dito sa protesta. Lalong-lalo na daw na parang meron daw tayong mga similar experiences dun sa ating mga EDSA People Power Revolution na katulad no na experience ng Hong Kong. So nung tumayo siya doon sa entablado sinabi niya nga ulit yung 1986 People Power Revolution at kung paano natin matagumpay na na-overthrow yung rehimeng Marcos at sinabi niya doon na nakatutok daw sa ngayon ang buong mundo sa ginagawa ng Hong Kong at ang lahat daw ng nagmamahal sa demokrasya kasama na ang mga Pilipino na nagmamahal sa demokrasya ay sinusuportahan yung ginagawa dito ng mga protesters na hingin yung kanilang karapatan mula sa gobyerno na magkaroon ng universal right to suffrage. Pong? Yes, binanggit mo rin kanina, Attorney Reg, no? Merong epekto sa negosyo. Kamusta naman ang turismo? Marami pa rin mga turista bang nakikita mo na lumalakad, pumupunta sa mga rally sites, nakikiusyoso, or yung mga turista ay nasa mall, bumibili ng mga gusto nilang bilhin? Kung yung mga turista nating nakikita dito, no, nakikita natin na meron pa rin talaga silang mga dalang mga shopping bags, yung mga luxury establishments dito na mga branded names na kung saan sikat na pinupuntahan ng mga turista dito sa Hong Kong dahil nga mas mura kumpara sa mabibili nila sa Europe, no, dahil nga walang sales tax dito. Nandoon pa rin, may mga dala-dala pa rin silang mga ganong mga paper bag. So ibig sabihin nun kung na sila ay namimili pa rin dun sa mga areas na yun, lalo na dun sa Causeway Bay na kung saan nandun yung mga high-end areas. Kung ipunto ko rin while nangyayari itong protesta na to, hindi naman nagsara yung mga establishmento. It is business as usual, especially dito around the area of the protest site. Kaya lamang nakasara lang yung kanilang mga harapan, lalo pa pag glass yung mga windows nila para lang maprotektahan kung sakali magkaroon ng komosyon o gulo. Pero bukas yung loob, pwede kang pumasok sa loob. At ang sinasabi nga dito ng mga shop owners, it is business as usual, pero the business is lower than usual. So dahil nga may mga areas katulad nitong Mongkok area na iniiwasan at hindi gaano kasi kadali na maratingan ng mga turista dahil iniisip nila na yun nga anytime magkaroon ng chance na magkagulo lalayo na muna sila dito. Pero dun sa kabuuan naman ng Hong Kong medyo wala namang ganong pagkakaiba sa pamumuhay ng mga Hong Kongers. Sa Soho District na kung saan dumaan din ako at dumalaw business as usual doon, parang walang nangyayaring protesta sa Hong Kong. So nakasentro lamang doon nga sa Admiralty area, sa Causeway Bay at saka sa Mongkok area, yung talagang parang nagkakaroon ng epekto ng kaunti sa pagbagal ng negosyo ng mga shop owners at establishment owners dito. Kong? Yes, Attorney Reg, last two questions. The first question, isasabay ko na, no? Una, para sa ating mga kasambahay, paliwanag mo kung ano ang pinaglalaban ng mga mag-aaral dyan sa Hong Kong. Sila ba ay gustong humiwalay sa China o yung
pagpili lang kung sino magiging pinuno ng Hong Kong. Pangalawa, ano yung general assessment mo sa nangyayari dyan? Sa tingin mo ba tatagal pa yung rally ng mga ilang linggo o baka mamaya magkaroon ng dispersal o mismo yung mga estudyante na mismo ay kusang loob na babalik sa mga paaralan? Kung unang-una doon sa pinaglalaban nila, ang pinaglalaban ng mga pro-democracy Hong Kongers talaga ay yung karapatan nila under the basic law of Hong Kong o yung parang ito yung equivalent ng konstitusyon nila dito sa Hong Kong. At doon nakasaad kasi na bibigyan ng lahat ng mga Hong Kongers ng karapatan o yung universal right to suffrage. At yung ibig sabihin ng universal right to suffrage kung ay napagkasunduan ng mga pan-democrat legislators dati at saka ng Hong Kong government at saka ng Beijing. Nang ibig sabihin nito ay yung malayang makaboto ang bawat isang mga citizen at residente ng Hong Kong ng kanilang leader. Ngayon kasi ang sitwasyon ngayon, hindi lahat ng Hong Kongers ay nakakaboto ng kanilang leader. Isang committee lamang ang bumoboto para sa kanilang chief executive. Itong committee na to ay binubuo ng 1,200 na miyembro na kung saan naman yung mga miyembro na yon ay galing sa iba't ibang sektor ng lipunan. Andyan na yung agrikultura, andyan na yung business sector, etc. So, yung nag-e-elect yung mga sektor na yun ng kanilang representante doon sa doon sa committee na yun na binuo nga ng 1,200. Pero kung ang ano kasi sentimiento nitong mga pro-democracy advocates ay yung pagpili ng mga miyembro na yun ay hawak rin ng Beijing. So, ultimately, wala talagang karapatan o hindi talaga na ipapahayag ng mga Hong Kongers yung kanilang choice sa pagkapinuno. So, dahil nga nakalagay sa basic law yung universal right to suffrage na bawat Hong Kongers, kung pumayag ang Beijing recently noong 2007, na sige ibigay na yung karapatan na yon sa bawat Hong Konger na makaboto. Ngunit kung nitong recent decision naman nitong August 2014, August 31, sinabi ng Kongreso ng China na hindi na nila, while ibibigay nila yung karapatan na makaboto sa bawat citizen at sa bawat residente, hindi nila hahayaan na makapili ng sarili nila yung na mga magiging nominado at kandidato sa pagiging chief executive. Kailangan munang i-vet yun ng Beijing mula doon sa listahan. So parang ibig sabihin meron silang menu lang na papayagan na makatakbo bilang chief executive sa darating na 2017 elections. So ang pinaglalaban nila bakit parang hindi yun yung kasunduan? Parang nagsisinungaling ngayon yung Beijing sa kanila at hindi talaga sincero pala sa pagbibigay sa kanila sa universal right to suffrage. So yun yung parang gist nung kanilang adhikain dito. Ngayon ang assessment dito natin medyo may kaguluhan din doon sa mga sentimiento ng mga organizers. May mga organizers na sinasabi na mag-pull out na doon sa mga areas na katulad ng Mongko at Causeway Bay at magsentro na lamang sa Admiralty area dahil doon naman talaga yung laban nila. Pero may mga organizers rin naman na ayaw nilang i-give up itong area ng Mongko at saka Causeway Bay. At sabi nila mananatili daw sila dito hanggat magkaroon ng resolusyon at maibigay talaga sa kanila definitely ng Hong Kong government sa pamumuno ni Chief Executive Leung yung kanilang hinihiling na at least ipaglaban yung universal right to suffrage at huwag pumayag yung Hong Kong government doon sa gusto ng China na yun nga mag-vet pa ng mga kandidato o nominado doon sa 2017 elections. So ngayon medyo may stalemate. Nung una sinabi nung mga organizers ng protesta na hindi na sila makikipag-usap sa gobyerno ng Hong Kong. Pero in the past few days, nitong linggo at saka nung Sabado, medyo nag-soften ng stance ng kaunti yung mga
pro-democracy advocates at sinabi nila na okay na silang makipag-usap sa gobyerno ng Hong Kong basta't ma-ensure ng gobyerno ng Hong Kong na yung mga violence na nangyari noong mga past few days ay maimbestigahan at walang magiging whitewash. At pangalawa, na ang pag-uusap ay sa sentro doon nga sa mga issues na gusto nilang isabihin sa Beijing at hindi lamang doon sa pag-pull out ng mga protesters doon sa mga protest area sites. Kong? Okay. Maraming salamat, Attorney Reg, at congratulations sa UNTV News at KRG na kasama po ninyo. At syempre, ang local natin na mga UNTV News dyan sa Hong Kong, kay Ferdy yata. At patuloy namin na lang kaming Ferdy Petalio and sa ating mga lokal na mga kapatid na dyan. At patuloy na lang ninyo kaming bigyan ng mga updates at ulat tungkol sa nangyayari dyan. At mag-ingat kayo dahil alam natin ngayong araw ang deadline, baka magkaroon ng tulakan uli. At yan po ang ating kasambahay na si Attorney Reggie Tonggol from Ito Ang Balita Live. At good morning Kuya, live from Hong Kong. Marami pong salamat po sa inyong mga panonood. Sa ngalan po ni Mr. Public Service, si Kuya Daniel Rozon. Ako po si Congressman Erin Tanyada at ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon.